pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Mga nasawi sa magnitude 7.2 na lindol sumampa na sa mahigit 170. 6 na malalaking sinkholes nakita sa loob o sa Bohol at Cebu matapos ang lindol. COMELEC nagpaalala sa mga regulasyon sa pagsisimula ng campaign period para sa barangay elections ngayong araw. Caucus ng mga senador kaugnay sa pork barrel scam na uwi sa komprontasyon. Janet Lim Napoles hinamon naman ng Gabriela na magsabi ng totoo sa pagharap sa Senate hearing. Ituloy yung paglalantad ng katotohanan at kung kailangan parusahan, walang dahilan para itago yan sa taong bayan. Mga eskwelahan sa Zamboanga City nabulabog sa balitang muling aatake ang MNLF. Balitang negosyo natin, Ben Chan, pinarangalan bilang Entrepreneur of the Year. Balita sa Bayong Dagat, 5 bagong miyembro ng UN Security Council inianunsyo matapos ang botohan. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panagoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino na tulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Para naman sa ating mga suking tindahan ay makinig ho kayo ha. Kayo ba'y naghahanap ng mabentang produkto na maliit lang ang puhunan? Subukan nyo pong magtinda ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte. Bibingo kayo sa kita dito dahil mabenta po ang mga ito pero maliit lang ang puhunan. Ang supermarket SRP po ng 100 grams ng Bingo Beef Loaf ay 9.50 lamang at ang Bingo Carne Norte ang SRP 11 pesos and 95 centavos lamang. Bibingo din po kayo ay pati yung mga customers ninyo dahil ang Bingo Carne Norte at Bingo Beef Loaf ay makarne, malasa at mura. Kaya magmadali at magtinda na ho kayo ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte sa inyong tindahan. Bibingo na kayo sa savings, bibingo pa kayo sa kita. Pinakamalaking mga balita
umaga ng Biyernes ngayon, October 18, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne De La Peña. Buhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas, Boy live sa DWRS 927 Aramin Bigan, KR 1161 Aramin Kalibo, DXBC 693 Aramin Butuan, DXKR 639 Aramin Coronadal. Live international pa rin via www.rmnnews.com/TV at sa Ustream din sa RMN Manila, WRMN New York, USA at ganoon din sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. RMN News. Panahon. Yung panahon, nararamdaman ho ang amihan na o northwest monsoon sa hilagang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, asahan na sa masusunod na araw ang pagbaba ng temperatura. Sa Tugigaraw, pumalo na sa 21.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura kahapon, habang 14.5 naman sa Baguio. Dahil sa amihan, makaranas ng kalatkat na mahinang pagulan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region o CAR at ang Cagayan Valley. Habang magiging maliwalas naman ang lagay ng panahon sa Metro Manila, Visayas, Saclao na pati yung Cebu at Bohol. Samantala, inaasahan po naman papasok sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area sa silangan ng bansa linggo ng gabi. Tulad doon ng Bagyong Tino, gigilid lamang ito ng PAR at agad na tutunguhin naman ang Southern Japan. Oras na maging bagyo na sabing LPA sa ipapangalan ng Orduha. Tutok sa lindol. Nasa 171 na ang bilang ng mga namatay sa tumamang 7.2 magnitude na lindol sa Central Visayas noong Martes. Sa ulat ng Philippine News Agency, mula sa nasabing bilang, 150 sa mga ito ay mula sa Bohol. Hindi naman nadagdagan ang bilang ng mga namatay sa Cebu na nasa 11 at isa sa Siquijor. Sa Kabuuan naman ay nasa 375 ang bilang ng mga nasugatan, habang 21 pa ang patuloy na pinaghahanap. Tinataya naman nasa 3.4 na milyong katao ang naapektuhan ng malakas na lindol na yun, habang pumalo naman sa mahigit 563 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Bohol at sa Cebu. 6 na malalaking sinkholes ang nakita sa Luon, Bohol at sa Lapu-Lapu, Cebu City matapos yanigin ng 7.2 magnitude na lindol noong Martes. Ayon sa ilang residente sa lugar, pagkagising nila, nakita na nila ang mga malalaking butas sa lupa na may 3 metro ang lapad at 5 talampakang lalim na may putik sa paligid. Paliwanag naman ni Mines and Geosciences Bureau DNR Director Leo Hazareno na 80% kasi ng Bohol Province ay mayroong underground layer ng limestone at prone talaga ito sa sinkholes. Bukod anya sa Luon, madala rin magkaroon ng sinkholes sa mga bayan na Andao, Dawis at Mayan. Kaugnay naman ito'y apektado sa 20 apartments sa Lapu-Lapu, Cebu City dahil din sa sinkhole. Ayon po sa ilang residente, mas gugustuhin pa nila na magtiis na lamang sa labas ng kanilang bahay kaysa ma-aksidente sa loob. Pero ayaw naman itong iwanan ang kanilang mga bahay at sinasabing hihintay na lamang ang tulong ng kanilang lokal na pamahalaan. RMN Nationwide Report. Vice President Binay nangako ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu City o sa Cebu. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Personal na binisita ni Vice President Jejomar Binay ang mga lugar na nasa lanta ng lindol sa lalawigan ng Cebu. Binisita ni Binay ang Cebu City Hall at nakipagtagpo kay Mayor Michael Rama at ilang mga kaalyado ng United Nationalist Alliance sa Cebu. Pagkatapos nito ay binisita ni Binay ang Basilica del Santo Niño na bumagsak ang kampanaryo nang mangyari ang malakas na lindol noong Martes. Sinamahan ng rektor ng Basilica na si Father Jonas Mijares si Binay para ipakita ang nasirang kampanaryo. Nag-abot si Binay ng cash assistance kay Mijares, ngunit nilinaw nito na sarili niya itong pera at hindi pondo mula sa gobyerno para sa pagpapaayos ng simbahan. Samantala, nangako ng tulong si Binay sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund para sa nawalan ng bahay, kasama na dito ang multi-purpose at calamity loan. Dagdag pa ni Binay na ang National Housing Authority ay magbibigay ng assistance kagaya ng housing materials na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Mula sa Basilica, dumiretso si Binay sa Cebu City Medical Center kung saan ang mga pasyente ay nasa labas pa rin ng ospital dahil idineklarang unsafe na ang building sa ngayon. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Ilang ospital sa Cebu at Bohol hindi na magagamit dahil sa pinsala ng lindol. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Winasak na nagdaang magnitude 7.2 na lindol ang isang ospital sa Bohol. Ayon kay Health Secretary Enrique Una,
nasira at hindi na maaaring mapakinabangan pa ang Congressman Natalio P. Castillo Sr. Memorial Hospital dahil sa ito ay nag-collapse. Maliban dito, idineklara ding hindi na ligtas pang gamitin ang Cebu City Medical Center dahil sa mahina ng pundasyon at maring bumigay pag nagkaroon ng kahit mahinang pagyanig. Sinabi pa nito na 6 na ospital pa sa Cebu ang bahagyang napinsala na nakalipas sa lindol habang 2 naman ang sa Bohol pero balik na sa normal ang operasyon ng mga ito. Samantala, iniulat din opisyal na nagpadala ang Health Department ng karagdagang gamot at medical supplies sa Bohol at Cebu. Umaabot aniya sa 3 million pesos ang halaga ng mga ayuda na kinabibilangan ng cot beds, family tents, jerry cans at hygiene kits. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala nagbabalaho ang COMELEC na maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at pagmultahin pa yung mga kandidato sa pagkabarangay chairman na lalabag sa regulasyon ng kampanya. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, ngayong araw magsisimula kasi ang campaign period para sa mga aspirante. Babala pa ni Jimenez, mahigpit din nilang imomonitor yung mga campaign materials ng mga kandidato, lalo na yung mga size ng mga yan. Mula ngayong araw ay may 8 araw ang mga tatakbong manuyo sa mga botante. Batay sa COMELEC Resolution 9043, bawal ang pagsasabit ng election propaganda, poster at iba pa ng mga kandidato sa mga puno, poste at mga pampublikong gusali. Nauwi naman sa komprontahan ang halos 1 oras sa kokos ng mga senador kahapon. Dito'y kinumpronta ni Senator Jinggoy Estrada si Majority Leader Alan Peter Cayetano sa isyu po ng pork barrel scam pa rin. Mo dito hinamon ni Estrada si Cayetano na lumaban ng harapan at huwag daanin sa patutsada sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at mga media interviews. Ang mga gusto raw niyang sabihin sa kasamahang senador. Matatandaan kasing nagalit si Estrada sa pagtatanong ni Cayetano sa whistleblower si Ben Hurloy kung sino ba ang tinutukoy nitong sexy na nakatransaksyon ito at sinasabing may koneksyon sa pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Pinuna rin ni Estrada ang tawag sa kanya ni Cayetano na he who should not be named. At bilang ganti naman, hinamon po ni Cayetano sa Estrada na humanap sa hearing ng Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. Ayon kay Cayetano, hindi naman niya sinasadyang idiin sa Estrada sa pork barrel scam at gusto lamang niyang makumpleto ang mga impormasyon sa pagdinig. Kumpiyansa naman ang mababang kapulungan ng Kongreso na magiging kapaki-pakinabang ang pagharap ni Janet Lim Napoles sa Senado sa susunod na linggo. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr. sa pagharap ni Napoles sa Senate Blue Ribbon Committee ay maaari na itong pangalanan ng lahat ng sangkot sa pork barrel scam, maging kaalyado man ito ng administrasyon o hindi. Inaasahan maaaring o maraming aabang dito dahil ito na rin ang pagkakataon upang tugunan ang panawagan ng publiko na ilahad ang buong katotohanan at ituro kung sino ang pinakautak nito. Kasabay niyan, hinamon naman ang makabayan block na si Napoles na sa nakatagda nitong pagharap na wag matakot. Huwag matakot na isiwalat ang buong nalalaman upang mapanagot ang mga may tunay na kasalanan. Ituloy yung paglalantad ng katotohanan at kung kailangan parusahan, kung kailangan i-expose lalo sa mamamayan na ang korupsyon ay tagus-tagusan, lalong-lalo na doon sa Kongreso. Ay, ko walang dahilan para itago yan sa taong bayan. Kaya nga, ang isang nakikita namin talagang pag-aralan paano yung pagbubuo ng People's Initiative para sa moral reconstruction. Yan po ang pahayag sa RMN ni Gabriela Representative Emmy De Jesus. Kasunod na rin ang inihain nilang ika-6 na petisyon sa Supreme Court para sa pagpapawalang bisa ng Disbursement Acceleration Program o yung DAP. Mga eskwelahan dyan sa Zamboanga City na bulabog po sa balitang muling pagsalakay ng MNLF. Kasama natin sa Balita Live si Bong Simbahon ng RMN Zamboanga. RMN Report. Libo-libong mga estudyante at mga guro ang nabulabog kahapon ng hapon ng bakatanggap naman ng mga text messages kaugnay naman sa di umano ay planong ng mga Iberde Moro National Liberation Front dito sa lungsod ng Zamboanga. Kahapon ng hapon ay halos lahat ng eskwelahan sa buong lungsod ng Zamboanga ay naituloy ang klase. Makaraang makatanggap naman ng mga text messages ang mga guro
nag-react naman ang iba't ibang mga magulang at kanilang kinuha ang kanilang mga anak sa mga eskwelahan. Kaya ito ay nag-cause naman ng panic sa lahat ng mga mamamayan sa buong lungsod ng Zamboanga. Bagamat nagpalabas ng advisory ang Crisis Management Committee na huwag maniwala kagad sa mga text messages, ngunit hindi pa rin may sasantabi ang mismong pag-aalala ng mga mamamayan ng Zamboanga na bago pa lamang naman nakaka-recover sa naganap na giyera dito sa aming lungsod. Mahigpit naman ang seguridad pinapairal ngayon ng mga militar at pulisya sa buong lungsod. Kaugnay naman sa walang tigil na balita naman ng mga bomb threat dito sa lungsod ng Zamboanga. Habang nagpapatuloy ang clearing operations ng mga kagawad ng militar dito naman sa mga lugar kung saan nangyari ang konflikto. Yan ang update buhat sa DXRC Zamboanga, Bong Simbahon. Kasama mo. RMN News Negosyo. Kasama pinarangalan bilang Entrepreneur of the Year Award si clothing mogul Ben Chan. Ang may-ari po ng clothing line na Ben Chan, kay Chan naging inspirasyon para matamo niya ang pagkilala dahil kay Tony Kakchong na kilalang may-ari naman ng longest running local fast food chain sa bansang Jollibee. Nagit 1,000 branches po ang Ben sa buong bansa at may mga branches ito sa abroad tulad sa China, Middle East, Estados Unidos at Guam. Itinalaga namang Young Entrepreneur of the Year si Juliet Herrera ang nagpasikat ng milk tea na Serenity. Habang iginawa ni Small Business Entrepreneur of the Year kay Leonarda Capuyan dahil sa magandang artworks ng kanyang Nardas Woven Arts na kilala sa Baguio. RMN News Abroad. Natapos na ang botohan ng United Nations para sa pinakabagong 5 miyembro ng Security Council. Sa nakaraang General Assembly, inanunsyo na ang Nigeria, Chad, Saudi Arabia, Lithuania at Chile bilang mga bagong miyembro ng nasabing council kapalit ng Azerbaijan, Guatemala, Morocco, Pakistan at Togo. Ang botohan ay isinagawa ng mismong mga miyembro ng kinabibilangan ng 15 opisyal ng bawat council sa ilalim ng Estados Unidos, Russia, China, Britain at France. Ang itinalagang Security Council ang mamamhala at totoka naman sa usapin ng international peace and security sa mga bansa na miyembro ng UN. Nakatagtang upo sa pwesto bilang miyembro ng council ang mga nanalo bansa sa January 1, 2015 at magtatapos sa huling araw ng nasabing taon. Kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong napakinggan ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Biyernes na, October 18, 2013. Sa mga taga Iloilo, susunod na po dyan sina kasamang Noby Guaso at sa si Regan Arlos sa RMN News Diretso, Balitang Iloilo sa DYRI 774. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. At tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama Diyos sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin, natahanan ang may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:19 na. Tatak RMN. That portion was brought to you by VFresh. Kabutihan, karunungan, kasipagan.